Hello everyone! Welcome back to my channel and papakita ko sa inyo ang aking Temu haul. This is the 40 pin and the 22 pin. So 1,000 off coupon ang na-avail ko as a first user ng Temu. So i-unbox natin itong 22 pin knitting machine. This is Centro sa pagkaka-check ko sa description box. But then when it arrived, ayun, merong konting mga damages din sa box, but hoping na hindi naman na-damage ang loob. Ito yung information sa box and walang sentro na nakalagay. Ito yung class na to ang pinili ko kasi sanay na ako doon sa pahiga. So meron pang other 22 pin knitting machine na yung rabbit at yung isa penguin naman na merong counter. This one doesn't have a digital counter. Ito nga pala yung mga kasama dun sa package. May dalawang yarn. Meron nakalagay na Centro knitting machine na user manual. Tapos eto siya, 22 pin knitting machine. Okay naman, mukhang wala naman damage so far. And then dito sa likod niya, merong ikakabit na apat na pinakapaa ng ating 22 pin knitting machine. So minadali ko na yung paglalagay, pero actually medyo nag-struggle ako ng konti sa pagkakabit nito. And then after that, chinek ko kung umiikot ba ng maayos, which is so far naman for me okay, nag-work naman siya. And ito yung pinaka-handle niya, which is different from the usual na Centro na crank. Na pala yung paa niya, so lalagyan ng foam yan para hindi siya dumulas. So mas maganda sana kung suction din yung nakalagay dun sa pinaka-ilalim, pero it's okay. Ang halaga nga pala niya is umaabot ng 800 to 1,000. So mas mahal yung penguin type na may sariling digital counter, and yung isa naman yung Centro na may nakalagay rabbit type naman siya, which is mas mahal din. So ginrab ko na yung opportunity since nabayaran ko lang siya ng 1,526 kasama na yung laruan ng anak ko na bubble gun. So ito yung user manual na pinakita ko kanina. Centro ang nakalagay, pero itong front niya wala naman Centro nakalagay. Ang pagkakaalam ko, lahat ng knitting machine ginagawa sa China. Different companies lang dinideliveran nila ng depende sa brand na mabibili. Na-realize ko na wala yatang fake kasi lahat naman ginagawa sa China. Ngayon naman, itetest na natin. So, maglalagay na tayo ng yarn. Ito yung usual na ginagawa sa tube knitting. So, i-alternate natin yung likod saka sa harap ng needle. Ito yung paglalagay. Hindi siya first row actually. Parang ipiprepare natin for the first row na gagawin natin. Itong 22 pin knitting machine, pwede siya for making headbands or leg warmers, socks. Pwede rin sa amigurumi. Nakakita rin ako sa mga video tutorials on YouTube kung ano-anong projects na pwede natin gawin gamit ito. Pag titignan mo na maayos or maigi itong pinaka-edges ng ating knitting machine, may mga rough edges siya. And visible din siya sa 40 pin knitting machine na i-unbox ko very soon. So for me, as long as nag-work siya na maayos, it doesn't matter kung wala siyang Centro na brand. And I think yung talagang authentic na Centro brand is yung rabbit na 22 pin knitting machine. Yung penguin naman mukhang ibang company siya. Comment down below kung may alam kayo ng konti sa mga brands ng 22 pin knitting machine. Working naman siya. I've been testing it and kasama ko yung anak ko sa pagka-crank niyan. Wala siyang digital counter katulad dun sa 48 pin knitting machine. Sa 40 pin naman, pag unbox ko siya, ipapakita ko rin sa inyo kung paano maglagay ng digital counter na nabili ka na noon pa sa Amazon kasama nung electric adapter for 48 pin knitting machine. So, dun sa mga hindi marunong mag-knit and parang na-frustrate kayo na hindi nyo kaya pero gusto nyo pa, you can try this one out. Ito naman ang puproduce ng mga knit stitches similar to when you're using knitting needles. Kaso nga lang, syempre machine ang gumagawa. Sabi nga ng ibang mga commenters ko dito, it's for lazy people. Pero naman, if you are creative enough, makakagawa naman tayo ng different projects, lalo na kung maramihan, syempre mas mabilis because you're just using the crank para ma-rotate siya and depende sa kaya ng shoulder mo. Kasi na-try ko ng 10 hats using the crank. Medyo mahirap nga lang, masakit sa shoulder. Pero if may tiyaga naman, may nilaga. And pag nakarami ka naman ng mga benta mo using this knitting machine, bawi na rin yung mga nabili mo for this kind of
machine, 'di ba? So ito yung na-produce niya, tube knitting. Manipis siya. So maganda siya for making headbands. So for any sizes of knitting machines nga pala, ang ideal talaga na yarn for this is yung mga category number 4 na yarn, pababa. Kasi yung mas makakapal na yarn, hindi niya na kaya at mag-struggle na yung machine mo. In my next video, papakita ko sa inyo ang panel knitting using this 22-pin knitting machine. Madali lang siya and you can make other kinds of projects for this one. Just be creative. Anyway guys, thank you so much for watching and I hope nakatulong ito sa mga bibili ng 22-pin. Bye!